Marami na nga talagang nag-aabang sa ganti na gagawin ng Israel laban sa Iran. At nito nga lang ay nagdesisyon na nga ang Israel tungkol sa mga target na maaaring nitong salakayin sa Iran na nagpapakita na ito ay papalapit na sa paghiganti sa malawakang ballistic missile attack ng Islamic Republic noong nakaraang buwan. Ipinakita ng militar ang listahan ng mga target kay punong ministro Benjamin Netanyahu at ministro ng depensa na si Yoav Gallant habang pinapagana ang mapaghahanda kabilang ang sensitibong koordinasyon sa iba pang mga bansa sa rehiyon. Alam mo ba na malinaw na ang listahan ng kanilang mga target? At sa ngayon ay oras na lamang daw ang inaantay. Ayon sa isang Israeli na pinagkukunan ng impormasyon, sinabi rin sa ulat na inilalarawan ng Israel ang mga pangkalahatang plano sa pag-atake nito sa Estados Unidos, ngunit hindi pa nito binibigay ang mga partikular na target dahil gugulatin na lamang daw ang Iran. Sinabi rin na maaaring magbago ang listahan ng mga target sa huling sandali. Sinabi rin ni Gallant sa mga miyembro ng right-wing Vura Forum ng mga pamilya ng mga hostages na siya ay tumugon ng tapat kay Netanyahu at sa hepe rin ng militar na si Herzi Halevi tungkol sa pangangailangan at diwa ng pagtugon. At ayon sa kanya, ang pagganti ay precise at maayos ang paghahanda. Nangako rin si Gallant ng Israel ay malapit ng tumugon sa Iran o gumanti. Ito ay magiging eksakto at mabagsik na pagganti. In short, magpapaulan sila ng mga dekalibreng mga pampasabog at pupulbusin ng mga drones ang kuta ng mga target. Ang pagbabago ng posisyon ng presidente ng Israel ay naging isang pangunahing dahilan sa desisyon ng United States na magpadala ng mga advanced anti-ballistic missile air defense system sa Israel. Dati, iniisip ng Israel na maaaring maglunsad ito ng mga pag-atake sa mga Iranian oil infrastructure o mga nuclear sites na parehong tinututulan ng United States dahil sa posibilidad nitong magdulot ng escalation ng labanan. Kabilang ang mga pag-atake mula sa Iran sa mga sibil na infrastruktura sa Israel o sa iba pang mga estado sa rehiyon na kaalyado din ng kanluran o mga Western countries. Makikinig nga raw ang Israel sa United States, ngunit gagawin pa rin talaga nila ang huling desisyon base sa kanilang pambansang interes. At dito masasabi na talagang hindi fully controlled ng United States ang Israel. Ayon sa tanggapan ng punong ministro ng Israel, habang patuloy ang mga spekulasyon tungkol sa kanilang magiging tugon o ganti sa malaking Iranian missile attack. Ang maikling pahayag na ito ay ipinalabas nga pagkatapos ng ulat mula sa Washington Post na nagsasabing sinabi raw ng kanilang presidente sa United States na siya ay handang mag-target sa mga military sites sa Iran sa halip na mga nuclear or oil facilities. Ayon sa dalawang opisyal, sinabi nga daw ni Netanyahu ang mga komento sa isang tawag na telepono kay Pangulong Joe Biden noong Miyerkules nang pag-usapan nila ang mga balak sa pagtugon ng Israel. Naglunsad nga ang Iran ng halos 200 ballistic missiles patungo sa Israel noong October 1. At ayon sa militar ng Israel, karamihan sa mga projectile ay na-intercept o napatumba ng Israel. Nang panahong iyon, sinabi rin ni Netanyahu na malaking pagkakamali ang ginawa ng Iran at magbabayad sila para dito. Ang pagtugon ng Israel ay idinisenyo upang maiwasan ang anyo ng political interference sa nalalapit na halalan sa United States na nasa loob ng isang buwan na lamang. Sinabi ng mga analyst ng pagsalakay nga sa mga oil facilities ng Iran ay maring magtulak ng pagtaas ng presyo ng langis at sa gayon ay makakaapekto talaga sa mga botohan kung saan kasalukuyang tumututok ang kompetisyon sa pagitan ni Vice President Kamala Harris at dating Pangulong Donald Trump.
mukhang sinusubukan ng United States na limitahan ang pagtugon ng Israel sa Iran. Sinabi ni Biden na hindi sinusuportahan ng US ang anumang potensyal na pag-atake sa mga nuclear sites ng Iran, isang hakbang na isinusulong ng ilan sa Israel, kabilang ang dating punong ministro na si Bennett. Ngunit kabaliktaran nito sa ginagawa ng United States sapagkat nito lamang ay patuloy na nagpapadala ang puwersa ng US ng kanilang armas at gayon din ng kanilang sundalo sa Israel. Nito nga lang ay patuloy pa rin nagpapahayag ng mensahe si President Biden at sinabi na kung ako ang nasa kanilang kalagayan, mag-iisip ako ng ibang alternatibo kaysa sa pagsalakay sa kanilang mga oil fields. Iyan ay sinabi niya sa isang press conference. Hindi pa opisyal na sinabi ng Israel kung paano nga nila balak tumugon sa missile attack ng Iran. Ang pangalawa sa loob ng 6 na buwan. Ngunit sinabi ni Ministro ng Depensa, Gallant, nung nakarang linggo na ang kanilang reaksyon ay magiging mabagsik. Precise at higit sa lahat, nakakagulat. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyari at kung paano nangyari. Makikita nila ang resulta. Ito ay banta ng presidente at gayon din ng Ministro ng Depensa ng Israel. Sa kabilang banda, sinabi ng Iran na hindi sila mananatiling walang tugon sa anumang klaseng pag-atake na magmumula sa Israel. Samantala, sinabi ng United States na tutulungan nila ang pagpapalakas ng air defenses ng Israel sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang high-altitude anti-missile system. Sinabi ng Pentagon ng pag-deploy ng Terminal High Altitude Area Defense o TAAD ay nagpapakita ng matibay na pangako ng US sa pagtatanggol ng Israel at upang ipagtanggol ang mga Amerikano sa Israel mula sa anumang karagdagang ballistic missile attack mula sa Iran. Sinabi ng Iran na ang missile barrage na ito noong October ay isang tugon sa pagpatay na isinagawa ng Israel sa leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah.